Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 1A. Natutukoy ang mga katangian, gamit at tunguhin ng isip at kilos loob. Ano ang pagkakaiba ng isip ng tao sa isip ng hayop? Ang ating isip ay higit na matalino. Paano nga ba natin masasabi na higit tayong matalino kaysa sa hayop samantalang may mga hayop na mas malaki ang utak kaysa sa atin? Ano-ano ba ang nagagawa ng ating isip na higit nating nagagawa kaysa sa hayop? Masasabi nating higit ang talino ng ating isip kaysa sa hayop dahil sa pamamagitan nito, nagagawa nating umunawa at matuto, magnilay, magbigay ng kahulugan, umalala, magsuri, tumuklas o mag-imbento, humusga, at mga twiran o magbigay ng dahilan. Dahil sa ating talino, may kakayahan tayong unawain o maintindihan ng maraming bagay tulad ng ating mga nababasa, napapanood, naririnig, o mga nasasaksiyang pangyayari at dahil may kakayahan tayong umunawa, natututuhan natin ang maraming mga bagay. Ang taglay na katalinuhan ng isip ng tao ang dahilan kung bakit kaya nating matutuhan ang maraming bagay tulad ng pagbabasa, pagsusulat, pagsasalita ng iba't ibang salita at wika, pagmamaneho ng bisikleta o sasakyan, paglalaro ng iba't ibang laro, at iba pa. Dahil sa talino ng tao, nagagawa rin nating magnilay o salaminin ang ating sarili. Halimbawa, natatanong natin sa ating sarili kung ano kaya ang dapat kong baguhin sa aking sarili upang mas maging mabuting kaibigan ako. Ano-ano ang mga mabubuti o masasama kong ugali? Anong nagawa kong mali? Anong talento o kakayahan ko ang dapat kong paunlarin pa? Paano ko mapapaunlad ang aking sarili? Ano ang dapat kong gawin upang malugod sa akin ng Diyos? Para sa aking opinyon, ang pagninilay ay kakayahang eksklusibo lamang sa mga tao. Bahagi ng pagiging matalino natin ay nagagawa nating magbigay ng interpretasyon o kahulugan sa mga bagay na ating nasasaksiyan, nararanasan o nararamdaman. Halimbawa, nakita mong tahimik ang kamag-aral mong masiyahin, naiisip mo na baka may problema siya. O kaya naman, nakita mong dalawang kamag-aral mo na magkasamang bumibili ng pagkain, maaaring isipin mo rin na may relasyon sila. Ang tao ay may kakayahan ding alalahanin ang mga bagay na kanyang napagdaanan. May mga pagkakataon na kahit matagal na natin itong naranasan, ay naaalala pa rin natin ito. Isa pa sa mga nagagawa natin dahil sa ating matalinong pag-iisip ay ang pagsusuri o pag-a-analyze. Halimbawa nito yung ginagawa nating pag-iisip sa tuwing tayo ay sumasagot sa mga bugtong. Kapag binibigyan natin ng kahulugan ng isang awit na napakinggan o pelikulang ating napanood. Ang paraan ng pag-iisip na ginagawa ng isang manlalaro ng chess bago siya tumira ay isa pang halimbawa nito at marami pang iba. Dahil sa ating matalinong pag-iisip, malawak din ang ating imahinasyon at kaakibat nito, nagagawa ng tao na mag-imbento ng iba't ibang bagay na makapagpapadali ng paraan ng kanyang pamumuhay. Nagagawa rin niya ang tumuklas ng mga bagay na maaari maging lunas o solusyon sa mga sakit o problemang kinakaharap ng lipunan. Halimbawa ay ang mga vaccine. Noong kumalat ang COVID-19, agad na nagsaliksik ang mga siyentipiko upang makabuo ng gamot. Isa pa sa mga nagagawa natin bunga ng ating matalinong pag-iisip ay ang humusga o timbangin ng mga bagay. Madalas natin itong ginagawa sa tuwing tayo ay nagdidesisyon. Nahuhusgahan natin ang kilos kung ito ba ay mabuti o masama, o tama o mali. Ang pangangatwiran o pagbibigay ng paliwanag ay isa rin sa dahilan kung bakit masasabi nating matalino ang tao. Kaya nating ipaliwanag o pangatwiranan ng mga bagay na ating nagagawa. Halimbawa, sa pagbibigay ng opinyon o posisyon sa isang isyong kinakaharap ng lipunan tulad ng kahirapan, pandemya, kaguluhan at iba pa. Maaari mong sabing ikaw ay tutol o pabor sa mga pinapatupad na batas at nakapagbibigay ka ng eksplanasyon kung bakit. Dahil matalino at maraming kakayahan ng ating isip, ang dapat na maging tunguhin o direksyon nito ay ang pagtuklas ng katotohanan, kaalaman o karunungan, o ang pagpapakatalino at pagpapakadunong. Dapat nating matutuhan na ang esensya ng pagkakaroon natin ng matalinong pag-iisip ay upang gamitin ito sa lalo pang pagpapakatalino dahil kaya natin. May kakayahan ng ating isip na makamit ang maraming kaalaman at karunungan. Dahil pagtuklas ng katotohanan, kaalaman at karunungan o pagpapakatalino at pagpapakadunong ang dapat na maging tunguhin ng ating isip, ang tanong, paano natin ito magagawa?
Ito ay magagawa natin sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral at pagsasaliksik. Dapat nating mapagtanto sa araling ito na masasabing nagpapakatao tayo kung ginagamit natin ang ating isip sa lalo pang pagpapakatalino at pagpapakadunong sa pamamagitan ng walang sawang pag-aaral at pagsasaliksik. Ngayon alamin naman natin, ano ba ang kilos loob o sa English ay tinatawag nating will? Ito ay malaya, kaya tinatawag din itong free will. Tinatawag itong malaya sapagkat ang tao ay may kalayaan na gawin ang mga bagay na kanyang ninanais. Nagagawa nating magpasya para sa ating sarili. Nagagawa nating pigilin ang sarili kung may nararamdaman tayong hindi mabuti. Nagagawa nating pumili ng mga bagay na alam nating gusto natin o makabubuti sa ating kapakanan. Hindi tulad ng hayop. Sila ay walang malayang kilos loob o free will. Ang kanilang kilos ay kadalasang nakatuon lamang upang maghanap ng pagkain at ipagtanggol ang sarili. Halimbawa, sila ay nagugutom. Kakain sila kahit hindi sa kanila ang pagkain. Kakain sila kahit madumi ang pagkain. May pagkakataon pa nga na kahit sarili nilang anak ay sinasaktan nila kapag nakikiagaw ito sa kanilang pagkain. Sa makatwid, kumikilos sila batay sa kanilang nararamdaman o emosyon. Samantalang tayong mga tao ay may kakayahan na pumili. Halimbawa, kahit tayo ay gutom, kung alam nating hindi sa atin ang pagkain, hindi natin iyon kakainin. Isa pang halimbawa ay habang nasa klase ka at kinakailangan mong magpunta sa CR, nagpapaalam ka sa guro o nagpipigil ka hanggang sa sumapit ang oras ng iyong recess. Subalit, kahit ito ay malaya, ito ay tinuturing na bulag. Ibig sabihin, hindi niya kayang timbangin o husgahan ang mga bagay-bagay, desisyon o pagpapasya. Kung kaya, kailangan niya ang matalinong isip. Ang kilos loob ay may gawaing isakatuparan ng sinasabi ng isip. Kung kaya sa pagpapasya, kailangang pag-isipan muna nating mabuti. Hindi dapat nakadepende sa emosyon ang ating magiging desisyon dahil iba ang emosyon sa ating pag-iisip. Mabuti na ang magiging desisyon natin ay nagmula sa ating isip na siyang isa sa katuparan ng kilos loob. At sinasabing malaya ang ating kilos loob sapagkat dahil dito, nagagawa ng tao na umayaw o gumusto sa isang bagay o kilos. Subalit, anong mga kilos ba ang dapat nating gustuhin at ayawan? Bagamat may kakayahan tayong umayaw o gumusto dahil sa ating malayang kilos loob, ang dapat nating gustuhin ay ang mga kilos na nagpapakita ng pagmamahal. Dahil ang dapat na maging tunguhin, direksyon o goal ng ating malayang kilos loob o kalooban ay ang pagmamahal o pag-ibig. Sino ang ating dapat mahalin o ibigin? Ito ay ang ating kapwa, mga magulang o kapatid, kamag-aral, katrabaho at iba pa. Ang ating bayan, kasama na rito ang mga batas na ipinatutupad ng pamahalaan, gayon din ang mga namumuno sa ating lipunan. Ang kalikasan, kabilang ang mga puno, halaman, mga hayop, ating kapaligiran, at mga bagay na ginagamit natin na galing sa kalikasan, at ang tunay na Diyos na dapat sambahin. Paano natin magagawa ang pagmamahal? Ito ay walang iba kundi sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, dahil ang mga kilos na mabuti ay kilos ng pagmamahal. Ito ang mataas na gamit ng ating kilos loob. Dapat nating matutuhan dito na kahit malaya tayong gawin ang mga bagay na gusto natin, ang dapat nating piliin palagi ay ang paggawa ng kabutihan. Gustuhin ang mabuti at ayawan ng masama. Dito natin mapapamalas na tayo ay nagpapakatao. Bilang pagbubuod, kumpletuhin ang talahanayang ito. Punan ang katangian, mataas na gamit at tunguhin o direksyon ng ating matalinong isip at malayang kilos loob. Ang ating isip ay matalino. Ang mataas na gamit nito ay pag-aaral o pagsasaliksik. At ang dapat na maging tunguhin o direksyon nito ay ang pagtuklas ng katotohanan, kaalaman at karunungan o pagpapakatalino at pagpapakadunong. Sa kabilang banda, ang ating kilos loob naman ay malaya. Ang mataas na gamit nito ay paggawa ng kabutihan. At ang dapat na maging tunguhin o direksyon nito ay ang pagmamahal. Pagsusulit, isulat ang A kung ang pahayag ay tumutukoy sa isip o B kung kilos loob. 1. Dahil dito nagagawa natin ang umunawa, manghusga, umalala at mga twiran. 2. Ang dapat na maging tunguhin nito ay ang pagmamahal. 3. Taglay ng tao kung kaya malaya niyang nagagawa ang magpasya.
4. Ang dapat nating paggamitan nito ay ang pagpapakatalino at pagpapakadunong. At 5. Tinatawag din itong free will. Bago tayo magwakas, ay suriin muna natin ang larawang ito at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang sinasabi ng larawan tungkol sa pagpapakatao? Ayon sa larawan, paano dapat gamitin ng isang tao ang kanyang isip at kilos loob? Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 1B na ipaliliwanag na ang gamit ng isip at kilos loob sa sariling pagpapasya at pagkilos ay nagsisilbing gabay sa pagpili at pagkilos na alinsunod sa katotohanan at kabutihan dahil ang mga ito ang nagpapabukod tangi sa kanya sa ibang nilalang. Pag-usapan natin kung ano-ano ang mga pagkakaiba ng tao at hayop at kung bakit ang tao lang ang may kakayahang gumamit ng matalinong pag-iisip at malayang kilos-loob sa pagpapasya. Tingnan natin ang kanilang talino. Ano ba ang uri ng talinong mayroon ang dalawang nilalang? Ang hayop ay may kakayahang lumutas ng problema. Ang kanilang paggawa ng desisyon ay pangunahing pinapatakbo ng instinct, natutuhang asal at agarang pangangailangan. Ang instinct sa simpleng salita sa Tagalog ay likas na ugali. Ito ay tumutukoy sa natural na kilos o reaksyon ng isang nilalang na hindi na kinakailangang pag-isipan o pag-aralan. At ang kanilang kognitibong kakayahan ay karaniwang limitado kumpara sa tao. Samantalang ang tao ay may mataas na cognitive ability. Nakapagsusuri ng mga sitwasyon. Ibig sabihin, bago tayo manghusga o magpasya, pinag-aaralan muna natin itong mabuti. At dahil dito, nakabubuo tayo ng makatwiran at matalinong pagpapasya. Nagagawa rin nating pagplanuhan o paghandaan ng kinabukasan. Nakalulutas tayo ng mga komplikadong problema at nakalilikha tayo ng mga abstract na konsepto. Tingnan naman natin ang pagkakaiba ng tao at hayop kung ang pag-uusapan ay emosyon at instinct. Ang mga hayop ay kumikilos batay sa instinct at emosyon. Ibig sabihin, kung ano ang nararamdaman nila, yun ang gagawin nila. Kung gutom, kakain. Kung nakakaramdam ng panganib, dedepensahan ng sarili. Kung nasaktan, maaaring gumanti ka agad. Ang kanilang kilos ay karaniwang nakatuon sa kaligtasan o pagtatanggol ng sarili, pagpaparami ng lahi, at pagpahanap ng pagkain hatid ng kanilang instinct. Samantalang tayong mga tao ay may malawak na saklaw ng emosyon, subalit may kakayahan tayong pagnilayan ang mga emosyon na ito na nakakaimpluwensya sa ating mga desisyon. Hindi tulad ng hayop, ang emosyon natin ay hindi ang lagi nating pinagbabatayan ng ating mga desisyon o kilos dahil alam nating maaari tayong magkamali kung emosyon ang pagbabatayan natin ng ating kilos. Isa pa sa magagandang katangian ng tao ay maaari nating mapigil ang mga emotional impulse sa pamamagitan ng makatwirang pag-iisip at pagpipigil sa sarili. Halimbawa, tayo ay galit, hindi tayo agad kumikilos o nagdedesisyon sapagkat maaari tayong makagawa ng masama. Nag-iisip muna tayo at dahil dito, napipigilan natin ang makagawa ng hindi mabuti. Tingnan naman natin ang pagkakaiba ng tao at hayop kung ang pag-uusapan ay moralidad at etika. Ang mga hayop ay walang kapasidad para sa moral reasoning katulad ng mga tao. Ibig sabihin, wala silang konsepto ng mabuti at masama. Halimbawa, kinagat ng nanay na aso ang anak niya dahil nakikiagaw ito sa pagkain niya. Hindi natin maituturing na masamang aso yung nanay. Dahil ang kilos ng hayop ay hindi ginagabayan ng mga etikal na pagsasaalang-alang, kundi ng mga instinct at natutuhang asal. Ang mga tao naman sa kabilang banda ay isang moral na nilalang. Mayroon tayong konsepto ng mabuti at masama. Ang mga tao ay maaaring isaalang-alang ang mga prinsipyong moral at etikal sa paggawa ng mga desisyon. Halimbawa, kung ang batayan niya ng moralidad ay ang mga utos ng Diyos sa Biblia, ang kanyang mga kilos ay laging sang-ayon sa mga utos ng Diyos dahil iyon ang mabuti para sa kanya. Hindi siya maglalasing, magsusugal, gagamit ng pinagbabawal na gamot, magnanakaw, mananakit ng kapwa, at makikita mo siyang palaging nagbabagong buhay at namumuhay ng may kaayusan at katapatan. Mayroon tayong kakayahang tukuyin ang tama sa mali. Alam natin na mabuti ang magbigay at masama ang magnakaw. Mabuti ang magsabi ng totoo at masama ang magsinungaling. Isinasaalang-alang din natin ang mga kahihinatnan ng ating mga kilos. Halimbawa, nag-iisip tayo kung papasok ba tayo sa paaralan ngayong araw o hindi. Isinasaalang-alang natin ang
kahihinatnan nito. Kung papasok ako, may mga matututuhan akong bago. Makikita ko ang mga kaibigan ko. Makakaiwas ako sa mga gawaing bahay. Magkakabaon ako. Kung hindi naman ako papasok, makakapagpahinga ako ng mas mahaba. Maari ako mapagalitan ng magulang ko. Wala akong baon. Mula rito, nakabubuo tayo ng pagpapasya batay sa nakikita nating kahihinatnan ng kilos. At tayong mga tao ay gumagawa ng mga pagpipilian batay sa halaga at prinsipyo. Halimbawa, hihinto ba ako sa pag-aaral para maghanap buhay o magpapatuloy sa pag-aaral? Tinitimbang natin kung ano ang mas may pakinabang at mas mahalaga. At mula doon, nakakabuo tayo ng pagpapasya. Tingnan naman natin ang pagkakaiba ng tao at hayop kung ang pag-uusapan ay kalayaan. Bagaman ang mga hayop ay maaaring magpakita ng antas ng pagpili sa kanilang mga kilos, ang kanilang asal ay pinapatakbo ng instinct, mga signal mula sa kapaligiran at kondisyon. Wala silang parehong antas ng otonomiya o kalayaan at kamalayan sa sarili, hindi katulad ng mga tao. Ang mga tao naman ay may malayang kalooban. Ibig sabihin, maaari tayong pumili ng ating mga kilos batay sa personal na paniniwala, kagustuhan, at dahilan. May kakayahan tayong kumilos na taliwas sa ating emosyon. Kahit makaramdam tayo ng lungkot, nagagawa nating tumawa. Kahit nagugutom tayo, nagagawa nating magtiis. Nagagawa nating hindi sumang-ayon o makigaya sa ginagawa ng nakararami, lalo na kung alam nating ito ay masama, walang silbi, o labag sa ating paniniwala. Ang mga pagkakaibang ito ay nagpapakita ng natatanging kakayahan nating mga tao para sa komplikadong pag-iisip, moral na pagdadahilan, at kusang paggawa ng pagpapasya na nagtatangi sa atin mula sa mga hayop. College Education 7, Quarter 1, Learning Competency 1C na ilalapat ang wastong gamit ng isip at kilos-loob sa mga sariling pagpapasya at pagkilos alinsunod sa katotohanan at kabutihan. Ang pagkakaroon ng wastong kaalaman sa mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob ay makatutulong sa atin sa pagharap sa iba't ibang sitwasyon na nangangailangan ng tamang pagpapasya. Tunghayan ang mga sitwasyon sa mga susunod na slide at tukuyin kung ano ang iyong magiging kilos o pagpapasya. Pangatwiranan mo ang iyong magiging sagot. Paninira sa social media. Nakita mo ang Facebook post ng kaibigan mo. Ang post na ito ay naglalaman ng masasakit na salita at paninira tungkol sa isa ninyong kamag-aral. Marami ang nag-like at nag-share ng post na ito. Ano ang tamang gawin sa pagkakataong ito bilang isang taong may wastong kaalaman sa mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob? Pandaraya at peer pressure. Malapit na ang deadline ng inyong proyekto at hindi pa rin kayo tapos sa paggawa nito. Iminungkahi ng isa ninyong kagrupo na kumopya na lang kayo sa internet upang may maipasa. Maraming kasapi ng inyong pangkat ang sumang-ayon dito. Ngayon, bilang isang kabataan na may wastong kaalaman sa mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob, ano ang tamang gawin sa pagkakataong ito? Ang nawawalang phone. Nakapulot ka ng isang maganda at mamahaling phone. Walang nakakita sa iyo nang damputin mo ito. Alam mo sa sarili mo na kailangan mo ng magandang phone para sa iyong pag-aaral, subalit patuloy sa pagtawag at pagte-text ang totoong nagmamay-ari nito. Bilang isang kabataan na may wastong kaalaman sa mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob, ano ang tamang gawin sa pagkakataong ito? Ang sikreto. Naglayas ang kaibigan mo dahil nag-away sila ng kanyang ina. Sinabi niya sa iyo kung saan siya pumunta, subalit pinakiusapan kanyang huwag itong sasabihin kahit kanino, lalo na sa kanyang ina. Kinagabihan, pumunta ang nanay niya sa iyo at umiiyak na nagtatanong kung alam mo ba ang kinaroroonan ng kanyang anak. Ano ang tamang gawin sa pagkakataong ito na nagpapakita na ikaw ay may wastong kaalaman sa mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob? Ang pambubuli. Nakita mo ang isa mong kamag-aral na binubuli ng tatlo ninyong kaeskwela. Naawa ka sa kanya at nais mo siyang ipagtanggol, subalit alam mong hindi mo kaya dahil malalaki at natatakot ka sa mga nambubuli sa kanya. Ano ang tamang gawin sa pagkakataong ito bilang isang mag-aaral na may wastong kaalaman sa mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilos-loob?
Bilang paglalagom, pagmasdan ang larawan at tukuyin kung ano ang mensahe o ipinapahiwatig nito. Sagutin ang tanong, ano ang maaaring mangyari kapag hindi natin pinag-isipan ang ating kilos o pagpapasya at nagpadala na lang tayo sa ating emosyon? Mga mag-aaral, ang pagiging maingat o prudent ay isang pagpapahalaga na dapat linangin sa ating buhay. Ano nga ba ang pagiging maingat? Ito ay ang kakayahan nating mag-isip ng mabuti bago gumawa ng isang desisyon. Ngayon pag-usapan natin kung bakit mahalaga ito para sa inyo bilang mga estudyante sa grade 7. Narito ang ilang mabuting naidudulot ng prudence o maingat na paghusga. Kapag maingat tayong nag-iisip bago kumilos, naiiwasan natin ang mga sitwasyon na maaaring magdulot ng problema. Halimbawa, bago maglaro o magbiyahe, siguraduhin tapos na ang mga takdang aralin. Sa ganitong paraan, hindi kayo mapapagalitan ng guro o magulang. Ang pagiging maingat ay nakatutulong din sa ating kaligtasan. Bago tumawid sa kalsada, tignan muna natin ang kaliwat kanan. Bago gamitin ang mga bagay na hindi pamilyar, magtanong muna. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang mga aksidente at mapapangalagaan ang ating kalusugan. Ikatlo, ang pagiging maingat ay nagbibigay sa atin ng kakayahan na magplano para sa hinaharap. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano, mas maayos nating natutugunan ang ating mga layunin. Halimbawa, kung maingat kang nagplano ng oras sa pag-aaral, paglalaro at pagpapahinga, mas magiging balanse ang iyong buhay at hindi ka masyadong mabibigatan sa mga gawain. Ikaapat, sa pagiging maingat, natututo tayong pag-isipan ng tama at mali. Nakakatulong ito upang tayo'y makagawa ng tamang desisyon. Halimbawa, kapag may kaklase kang nangangailangan ng tulong, mag-isip kung paano ka makakatulong nang hindi siya nasasaktan o napapahiya. At ikalima, kapag nakikita ng mga tao na maingat tayo sa ating mga pagpapasya, nagkakaroon sila ng tiwala at respeto sa atin. Halimbawa, ang guro at mga magulang ay magtitiwala sa iyo na magagawa mo ang iyong mga tungkulin ng maayos. Bilang konklusyon, mahalaga ang pagiging maingat sa ating araw-araw na buhay. Ito ay tumutulong upang tayo maging ligtas, maayos at matagumpay. Kaya't simula ngayon, sikapin nating mag-isip ng mabuti bago kumilos at gumawa ng mga pagpapasya. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos ang ating kinabukasan. Pagsasanay, gumuhit ng masayang mukha kung ang pahayag ay nagsasabi ng wasto tungkol sa matalino at tamang pagpapasya o malungkot na muka kung hindi. 1. Kahit mahirap ang buhay ay isinauli pa rin ni Nennefer ang napulot niyang pitaka na may lamang malaking halaga ng salapi. 2. Nagpresenta si Jonggit ng tula na kinopya lamang niya sa internet bilang kanyang performance task. 3. Dahil alam ni Nenely na siya ay bata pa, hindi muna siya pumapasok sa pakikipagrelasyon kahit na may mga nanliligaw na sa kanya. 4. Mas pinili ni Beverly na sumama sa kanyang mga kaibigan sa pagtambay sa halip na pumasok sa paaralan dahil dito siya ay mas nakakaramdam ng kasiyahan. At 5. Para makakuha ng mataas na marka at matupad ang kanyang pangarap na makapasok sa gusto niyang paaralan, nangopya si Piklot sa pagsusulit. Ayon sa kanya, ito ay okay lang dahil karamihan naman ng kanyang kamag-aral ay ginagawa ito. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Naway may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!